Hello mga ka-e-learners! Let us continue our quick guides for food safety and hygiene practices para mapanatili nating healthy and safe ang lahat ng ating mga guests, ang ating mga employees, at ang lahat ng ating mga stakeholders. Magandang araw mga ka-e-learners! Ako si Miss E, ang inyong F&B specialist. I talk about food and beverage management. This channel is dedicated to all the hotel and restaurant management students, restaurant owners, food and beverage employees in the hospitality industry. Make sure you like, share, and subscribe so I can make more videos like these. I develop policies and procedures for F&B operations, food safety and hygiene, F&B sustainability, F&B cost control, and pre-opening templates and guidelines. I create tailored workshops and training solutions with coaching and mentoring. I want you to be empowered at magkaroon ng kaalaman sa pasikot-sikot sa food and beverage management. If that sounds good to you, then please give me a big thumbs up and let's go! So nasa ating mga kamay bilang food handlers or nasa ating mga actions, whether the food we serve will be healthy and safe or it will be a source of serious illnesses. Maaari kasi itong pagmula ng mga sakit kung hindi natin maayos na na-handle at na-prepare ang mga pagkain na ating siniserve. So kilalanin natin ang mga bad guys na nagiging dahilan ng mga sakit na nanggagaling sa pagkain or ang tinatawag natin ng mga foodborne illnesses. Number 1 is bacteria, and then parasites, fungi, virus. Ang virus ay hindi tumutubo sa pagkain pero ito ay naipapasa ng mga food handlers. And number 5, pesticides and other chemicals na ating ginagamit. Before we continue mga ka-e-learners, kung hindi pa kayo nakasubscribed, please subscribe and I would love to have you here in my channel as a subscriber. Rest assured that all topics are based on the real-life scenarios in the F&B industry. And kindly hit the notification bell para ma-notify kayo ng mga bagong videos. Thank you mga ka-e-learners! So for today's video, alamin natin kung paano natin ipiprepare at isuserve ang mga pagkain sa paraang safe at hindi magkakasakit ang ating mga guests. At ang lahat ng ito ay nasa ating mga kamay. Unang-una ay pag-usapan natin ang mga harmful germs. Sila ay napakabilis mag-multiply sa pagkain lalo na't kung bibigyan natin sila ng tatlong pinaka-importanting bagay. Number 1 is favorable temperature. Ang karamihan sa mga harmful germs ay nabubuhay at dumadami siya sa temperature danger zone. 4 to 60 degrees centigrade or 40 to 140 degrees Fahrenheit. Number 2 na kailangan nila ay ang proper environment. Karamihan sa kanila ay nabubuhay sa milk, poultry, fish, at iba pang mga low-acid food. At kailangan din nila ang moisture para sila ay dumami at lumaki. At ang third na kailangan nila ay ang suitable time para sila dumami, lumaki, at mag-reproduce. So responsibility natin as food handlers to stop or prevent their growth at alamin natin kung paano. Number 1, keep yourself clean and healthy. As a food handler, kailangan nating mag-concentrate sa health at pangalagaan natin ang ating mga sarili. Report a cough or any illness even if it's very slight to your supervisor. Mas mabuting umiwas tayo sa paghawak at pag-prepare ng mga pagkain kung tayo ay may ubo, may lagnat o may sipon. Don't work around food if you have an infection. Kung meron tayong mga sugat, galos at mga paso sa kamay, ay kailangan nating protektahan ng mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng blue bandage only. It is highly recommended na kailangan na ang bandages na gagamitin ay ang blue para madali siyang makita kung siya'y sakaling humalo sa mga pagkain. At ang ating mga bandage ay kailangan nating palitan every 30 minutes. Go for a medical check-up. Kailangan nating magpakonsulta kaagad sa ating clinic o sa doktor kung sakaling meron tayong nararamdaman bago tayo bumalik sa ating place of work. Number 2, panatilihin natin ang cleanliness. Keep your fingernails clean and trimmed. Kailangan nating panatilihin na maiigsi ang ating mga kuko dahil bilang food handlers ay doon sumisiksik ang mga pagkain at ang mga iba pang dumi sa mahahabang kuko. Wash your hands thoroughly. Kailangan nating maghugas ng kamay bago tayo magsimula sa trabaho, pagkatapos nating kumain, pagkatapos nating manigarilyo, pagkatapos nating gumamit ng toilet, pagkatapos nating humawak ng mga basura at ng basurahan, at pagkatapos nating humawak ng mga telepono. Use the hand sink for washing your hands.
Ang ating mga kamay ay kailangan nating hugasan sa isang sink na dedicated lamang para sa hand washing at hindi natin dapat hugasan ang ating mga kamay kung saan hinuhugasan ang mga pagkain at kung saan din hinuhugasan ang mga gamit sa pagkain. And number 3, bigyan natin ng seryosong atensyon ang ating mga isinusuot. Begin work with clean uniform and apron. Kailangang laging malinis ang ating uniforms at aprons para hindi magkaroon ng cross-contamination sa mga pagkain na ating ginagawa. Use chef's hat or hairnets. Pagpasok sa kusina ay kailangang nakasuot na tayo ng ating chef's hat o ng ating mga hairnet para maprotektahan ang pagkakahulog ng ating mga buhok sa mga pagkain na ating ginagawa. Remove rings, bracelets, watches, and other long necklaces. Pagpasok natin sa preparation area at bago magsimula ng trabaho, siguraduhin natin na inalis na natin ang ating mga singsing, ang ating mga relo, ang ating mga kwintas na mahahaba at ang ating mga hikaw para maiwasan na mahulog ito sa mga pagkain na ating piniprepare. At lagi nating alalahanin, do not change or hang street clothes into the kitchen. Huwag nating isabit sa kusina at sa mga preparation areas o kahit na sa mga storage areas ang ating mga pinagpalitang damit na ginamit natin sa pangpasok. Kasi meron tong mga daladalang germs at meron tong daladalang mga bacteria na pwedeng makapag-cross-contaminate doon sa ating mga piniprepare na food. And number 4, let us talk about the personal habits as food handlers. Smoke and eat only in designated areas. Ang paninigarilyo at ang pagkain ay dapat nating ginagawa sa mga nakalaang lugar lamang kung saan tayo pwedeng magkaroon ng meal breaks at hindi sa loob ng kusina o sa mga preparation areas o kaya ay sa mga storage areas. Keep your hands away from mouth, nose, arms, and other source of contamination while working. So habang tayo ay nagtatrabaho at nagpe-prepare ng pagkain, iwasan natin ang paghawak-hawak sa ating ilong, sa ating mata, sa ating mga braso dahil nagkakaroon ng cross-contamination habang tayo ay gumagawa ng ating mga pagkain. Puntahan naman natin ngayon ang ating mga responsibility sa pag-protect at pag-inspect ng mga sumusunod. Number 1, we have to inspect and protect the receiving procedures. Kailangan nating inspeksyonin at lagyan ng tag at ng date ang lahat ng mga food items na ating nare-receive bago natin siya itabi o bago natin siya ilagay sa ating mga storage areas. We have to check for odors, colors, freshness, broken or damaged items upon receiving. Sa pagre-receive or sa pagtanggap ng ating mga food items, kailangan nating siguraduhin na ang bawat item ay nasa best at perfect condition. Notify your supervisor immediately if there are any discrepancies. Kung may problemang napansin during the receiving process, kailangan ay dalhin kaagad ito sa atensyon ng ating immediate supervisor para niya mabigyan ng nararapat na aksyon. And then you also have to inspect and protect your dry storage procedure. You need to store the dry goods at least 60 inches off the floor. Hindi pwedeng ilapag ang mga food items o ang mga boxes ng food items ng diretso sa flooring. Kailangan natin gumamit ng mga paleta kung saan natin ipapatong ang mga boxes at ang mga food items. At kailangan nasa 6 inches ang pagitan ng mga stocks sa flooring. Do not store food items under the water lines or against the damp walls. Iwasan natin mag-store ng mga pagkain at ng mga boxes ng pagkain kung saan may linya ng tubig. Ihiwalay ang storage room para sa mga cleaning gears, mga chemicals at iba pang mga non-food items at hindi ito pwedeng isama sa storage ng food and beverage items. Next is you have to inspect and protect the refrigeration procedures. Do not store food in contact with water or non-edible ice. You have to check temperature regularly and consult with your supervisor on the recommended temperature. At or below 45 degrees Fahrenheit or 7 degrees centigrade for produce. 40 degrees Fahrenheit or 4 degrees centigrade for dairies and meat. 30 degrees Fahrenheit or negative 1 degree centigrade for seafood. And you need to inspect and protect your freezing procedures. As soon as the items ay na-receive na, kailangan natin itong immediately na-store sa freezer sa temperature na 0 degrees Fahrenheit or negative 18 degrees centigrade at panatilihin natin na mag-check ng temperature ng madalas. Upon receiving, kailangan nating ibalot ng maayos o i-cover ng maayos lahat ng items para maprotektahan natin siya sa mga freezer burn o pagkasunog sa mga yelo. We need to check the freezers for frost build-up na hindi siya dapat mag-exceed ng 1/4 of an inch.
Kung sakali namang gusto nating mag-defrost ng ating mga freezer, kailangang ilipat natin ang ating mga stocks sa ibang freezer bago natin gawin ang ating defrosting procedure. And now let us go to our responsibilities as food handlers in preparing the food items. Take extra care as you prepare. And now let us start with washing procedures. Wash raw food thoroughly and always use the correct sink when washing your food items. Hindi natin pwedeng gamitin ang mga hand sink sa paghuhugas ng ating mga food items at hindi rin natin pwedeng gamitin ang ating mga dishwashing sinks para sa paghuhugas ng ating mga food items. Keep washed and unwashed food separately. Hindi natin pwedeng pagsamahin ang mga nahugasan na sa mga hindi pa nahugasan kasi doon madalas nagkakaroon ng cross-contamination. Take extra care in cutting and chopping. Use hardwood, plastics, or rubber chopping boards without holes and without grids that could collect food items and other germs. Ang paggamit ng mga malalambot na wood ay hindi na siya advisable nowadays kasi ang mga maliliit na particles na ito ay sumasama sa ating pagkain. Clean and sanitize utensils and chopping boards between processing different food items. Kailangan nating hugasan ng mabuti at isanitize ang mga chopping boards every time na magpapalit tayo ng items na hihiwain dito. For example, naghiwa ka ng pineapple fruit, and then maghihiwa ka naman ng watermelon fruit, and then maghihiwa ka ng tomatoes and then potatoes, so you have to wash the chopping board every time you will be using it for a different purpose, for a different item na hihiwain mo. Take extra care in thawing your food items. Ang ating mga frozen items, lalong-lalo na ang ating mga meat, poultry, and seafood, ay dapat nating i-thaw out sa pamamagitan lamang ng mga procedures na ito. Number 1, dapat natin siyang ilagay sa thawing out chiller or box or refrigerator na may temperature na 45 degrees Fahrenheit or 7 degrees centigrade or colder. And number 2, under drinkable running water at 70 degrees Fahrenheit or colder. And take note, it has to be a drinkable running water. And number 3, in a microwave oven, provided that the food will be cooked immediately. And number 4, as part of a continuous cooking process. Let's say, for example, a hamburger patty, which you have to put in the grill in its frozen form. And next is to take extra care in heating your food items. Strictly use your thermometer to ensure that you are heating the food internally at the following temperature: 150 degrees Fahrenheit or 66 degrees centigrade for pork and other food items containing pork, 165 degrees Fahrenheit or 74 degrees centigrade for poultry and other meat with stuffing, and 130 degrees Fahrenheit or 55 degrees centigrade for rare roast beef. And take extra care in your reheating procedure. You must reheat all your leftover food or other stored food rapidly to an internal temperature of 165 degrees Fahrenheit or 74 degrees centigrade. And you must cool and reheat your food items as seldom and as quickly as possible. And now we go to the responsibility of serving food safely as food handlers. Keep food hot or cold the entire time while waiting to be served. Panatilihin nating mainit o kaya ay malamig ang ating pagkain habang hinihintay natin ang ating serving time. Above 140 degrees Fahrenheit or below 45 degrees centigrade. Keep your hands out of food and off the eating surfaces. Huwag nating tikman ang pagkain na gamit ang ating daliri habang niluluto natin ito. At huwag nating ilagay at ilapag ang ating mga kamay sa kung saan ay nakalapag ang mga pagkain na ready to serve na. Remember to use the scoop in getting ice for glasses. At huwag nating gamitin ang ating mga kamay sa pagkuha ng yelo para ilagay sa mga baso. Do not reuse unwrapped food items, kagaya ng ating mga bread na kinukuha sa buffet, kagaya ng mga crackers at iba pang mga pagkain na galing sa buffet nang wala ng balot ay hindi na natin kailangan pa siyang i-reuse. You have to keep fresh plates and utensils at the buffet station. Kailangan panatilihin natin ang lahat ng mga plato na inilalagay natin sa buffet ay palaging malinis at hindi siya contaminated. And always remember na dapat nating i-encourage ang ating mga diners to make use of clean plates every time that they go back to the buffet station. At palagian din nating i-monitor ang mga plato sa buffet stations o kaya sa mga action stations. At kailangan nating i-replenish ang mga plato pagka siya ay bumaba na ng 10 dishes and below. We need to handle plates and bowls from the bottom. At huwag nating ilagay ang ating mga daliri sa ibabaw ng mga plato at ang mga tasa.
At ang mga flatwares ay kailangan nating hawakan by the handles. We have to keep all the condiments covered and ensure that the containers are always clean. And do not prepare food very early. Prepare food as close to serving time as possible. And in some instances, when you need to prepare the food early, keep them hot or cold. And you must reheat it fully to an internal temperature of 165 degrees Fahrenheit or 74 degrees centigrade. Ang healthy kitchen ay isa sa mga ingredients ng healthy food. So pag-usapan natin ngayon ang garbage disposal. Keep all garbage bins inside the kitchen closed or covered. Panatilihin nating laging nakasara at laging may takip ang ating mga garbage bins at all given time. Remove garbage bins regularly to avoid attracting pests and allowing germs to multiply. At the end of the operating hours, kailangan nating ilabas lahat ng garbage bins o kaya naman ay kung puno na ang garbage bins kahit hindi pa tapos ang ating operations, kailangan na natin siyang ilabas sa garbage room para maiwasan natin ang pagdami ng germs at magkaroon ng cross-contamination. Clean and disinfect garbage bins and even the garbage rooms regularly. At the end of the day, kailangan nating linisin, hugasan at isanitize lahat ng ating mga garbage bins at ganoon na rin ang ating mga garbage rooms. And now let us go to pest control. Keep your doors, windows, and all the screens closed at all given time para maiwasan natin ang pagpasok ng pests sa ating kitchen at sa lahat ng ating mga storage areas. And be extra careful with the pesticides and always follow the directions. And leave this in the hands of the professionals. At pag-usapan naman natin ang mga PPE or personal protective equipment na isinusuot nating mga food handlers para ma-minimize ang exposure to hazards which may cause serious workplace illnesses and injuries. Number 1, meron tayong aprons. The aprons keep your clothes clean and protect you from accidental splashes of oil, water, and other liquid while cooking. And the aprons also prevent your clothes from getting in contact with the food items. And it also secures your loose clothes, preventing incidents of your clothes catching fire. And we also have the head cap or hat or hairnet. This covers the head to secure the hair in place. And this also serves as the barrier protecting your hands from accidental hair contact and loose hair falling forward. And we also have the gloves as part of our PPE. We use this in handling ready-to-serve food items, and we also use this for food plating. And we also have to wear one when we are dishing out the buffet food. Food handlers must wear this during the cutting and preparations of fruits and vegetables. And most importantly, this must be worn during the preparation of sandwiches and other ready-to-eat food items. But always remember to change the gloves as soon as they become soiled or torn and before beginning a different task. And don't forget to change every 2 hours during continuous use and more frequent when necessary. For example, when we handle raw items and we are about to handle the ready-to-eat food items. Another important PPE which we need to wear as food handlers are the non-slip shoes or clogs. This is to prevent slip-related accidents. And this is also necessary to protect the feet from falling of accidental utensils and other cooking equipment. Say for example, knives and other sharp objects. So now let us find out how we as food handlers can contaminate the food. Number 1, scratching the scalp. Na habang nagkakamot tayo ng ulo, maraming cross-contaminations na magaganap habang ginagawa natin ang pagkain at habang tayo ay nagkakamot ng ulo. Number 2, running fingers through your hair. Number 3, wiping or touching your nose. Number 4, rubbing the ears. Number 5, touching pimples or infected wounds. Number 6, wearing dirty uniforms. Number 7, coughing or sneezing into your hands. And the last one is spitting while in operation. So bilang mga food handlers, kailangan nating maghugas ng madalas ng ating mga kamay. And let us find out when do we wash our hands. Upon entering the kitchen, you need to wash your hands. Kailangan nating maghugas ng mga kamay as soon as pumasok na tayo sa kusina dahil marami na tayong nadaanan papunta pa lang sa ating place of work. We need to wash our hands before handling food items. And of course, we need to wash our hands after using the restroom or after using the toilets. We need to wash our hands after handling raw food items as meat, fish, and poultry.
We need to wash our hands after accidentally touching our face or any parts of our body. We need to wash our hands after handling soiled plates or soiled equipment. At kailangan din nating maghugas ng ating mga kamay before and after magsuot ng ating mga gloves. Pagkatapos nating mag-handle ng garbage bins o ng mga basura, kailangan din nating maghugas ng mabuti ng ating mga kamay. At huwag nating kalimutang maghugas ng mga kamay pagkatapos nating humawak ng mga chemicals o ng mga cleaning gears. At palagiang maghugas ng kamay anytime that our hands get contaminated. Observing food safety and hygiene helps keep people healthy. We need to take the precautions every day in every operation. Always inspect your areas for possible hazards. And don't forget to report any problem to your supervisor. And always remember mga ka-e-learners, as food handlers, we need to serve our food with pride. And that's it for today's video mga ka-e-learners. Thank you and see you on my next one. Keep watching, keep on learning, and keep on serving healthy and safe food. Bye! Ba-ba-da-ba-da-ba-da-ba-ba.